Nakakatuwa nga mga mare, muling ang nangitlog yung mga itik nga natin, kaya naman napakarami ulit nating itlog. Ran nga, saktong alas 4 nga nung umalis nga sila dahil nga hindi nagpapatulog nga si Gael, kaya umalis na nga lang sila para bumili nga ng ulam. Sinama niya nga yung dalawa mga mare at nagulat pa yata si Jeffrey sa camera. At eto nga mga mare, nakakatuwa nga lang din isipin kada lalabas nga tayo dito sa tapat nga natin, maayos na nga yung daan. Hindi na nga mababalaho nga yung kolong-kolong nga natin at eto't napakadilim pa rin talaga. Sabi nga ni Ran, alas 6 na nga daw sila alis, pero sabi ko nga agahan niya kasi parang mas mahal kapag maaga na. Kumbaga, bumabalik nga siya sa regular price kaysa nga mga mare sa madaling araw. Kaya eto't naunahan na nga nila etong hipon mga mare, pagkasunod nun ay isda naman nga. Shout out nga po kay ate, nakilala nga po tayo. At eto nga mga mare, naglibot-libot pa nga sila dito at bumibili pa nga rin sila ng isda. So malaking tipid kasi talaga kami kapag dito nga tayo pumupunta kaysa nga dun mga mare sa paisa-isa, at araw-araw kami nag-iisip ko ano bibili nga natin. Halos puro isda nga yung binili nga ni Ran mga mare. Syempre mas maganda pa rin ang isda kaysa nga sa karne. Sakto nga yung mga peche nga natin, nagsisipaglaki na nga rin mga mare, saktong-sakto nga to. Pagkatapos naman nga nun, ayan, maglilibot-libot pa nga sila kasi marami pa nga rin silang bibilin. Bali pang 1 linggo o 2 linggo na yung ulam na to. Shout out nga din po kay ate, nakilala nga po kami dito. Kaya maraming salamat po sa lahat na nakakilala sa amin kada pumupunta tayo sa ibang lugar. Pagkatapos naman nga nun mga mare, umalis na nga rin sila kasi mag-uumaga na nga. Aga na nga silang nakarating nga dito sa atin mga mare. At alam nyo ba, alas 5 na nga rin nagpatulog nga itong si Gael. Kahit anong gawin naming hele, kapag hinihele mas nagigising. Ang tuwa kasi siya sa kalalaro niya nga dito sa bintana at tumatayo nga siya mag-isa kahit nauuntog na game pa rin. Ewan ko ba nga sa bata na to, nung newborn siya, hindi naman kami ganun kapuyat. Pero ngayon mga mare, talagang todo puyat nga kami. Naging baliktad nga siya mga mare. Basta-basta na nga lang siya magigising. Tapos alam nyo ba, nakakatuwa sa batang to? Halimbawa maalimpungatan siya, kahit nauuntog pa siya, tumatayo na siya para nga humawak nga sa bintana. Kahit antok na antok siya, pinipilit niya. At eto nga si tatay mga mare, meron pala sila dito nakuwang isda, dalaman daw nga sila dito. Eto, sabi ko nga kay Jobert, dalhin nga yung mga binhi nga dito ng kangkong. Na itanim nga dun sa kabila kasi nga maganda nga rin yung kangkong na to dahil mas malinis nga to kaysa nga sa nabibili natin dahil alam natin kung saan galing. Saka pandagdag na nga rin eto mga mare sa may pagkain nga ng baboy. Sinamantala nga rin nila yung dami nga ng isda ngayon at yung init para sa ganun ay magkaroon nga tayo ng daing. Kaya eto't nakakuha nga sila ng kalahating timba ng malit na daing. At kung mawala man ng isda, at least meron tayong pamprito, pang almusal nga mga mare, hindi na natin kailangan bumili. Ang naiiwan na nga lang dito mga mare, si Kuya Richard saka nga si Alvin. Yung dalawa kasi na bata ay ayaw na nga dito mga mare bumalik, mas gusto na nga dito sa bahay. Ewan ko kung ano iniisip yan ni Jeffrey mga mare, kung ano na siguro naiisip niya sa buhay. Ayaw naman nga umuwi o ayaw naman nga magtrabaho nga sa iba. Hindi nga siya sanay na hindi nga kasama yung mga pinsan ay pamangkin ba, di ko alam mga mare. Sa ang alam ko, pinsan nga siya ni Ate Paela. Katapos naman nga nun, eto nga si Alvin ay naasikaso nga yung mga pananim nga nila. Ulat nga rin kami na meron na pala ulit itlog nga dito mga mare at napakadami, halos 2 tray nga to. Sakto nga kung patuloy nga mangingitlog yung mga itik nga natin mga mare, pwede nga natin to ibenta isabay nga sa gulay kapag nga namunga na rin. Mabalitaan nga ni Mamang ng itlog na ay isip-isip siya mga mare kung saan niya nga to dadalhin, kung saan niya nga ibebenta kasi tuwang-tuwa nga siya. Eto nga sumama nga si Alvin mga mare papunta nga rito, kaya naman ayan, pagkatapos naman nagkape naman dito sila Jeffrey. Si tatay nga naging libangan na rin talaga, laging nandito mga mare, pero tingnan niyo naman, worth it naman nga, napakaganda nga ng mga pechay nga natin. At ito nga si Chuli, tingnan niyo ang laki-laki na rin. Mga 1 linggo pa ay meron na nga tayong sariwang pechay na pwedeng ipanggisa o pwedeng nga isahog sa tokwa. Kaya naman ilagay nga sa sinigang nga mga mare, o diba ang dami nga nating gulay nga ngayon. 2 araw na nga rin hindi umuulan mga mare, kaya sulit na sulit ang panahon. Pagkatapos nga nila magtiriplain nga si tatay, humihigop na nga rin dito ng mainit na tubig, ay tubig kape. Si Gael naman nga, ayan, nagmumurit nga yan mga mare, kaya nilabas ng tita niya sinapatusan, napakapugi naman. Kaliit-liit pa, gustong-gusto na lagi nasa labas. Siguro naiinip nga rin to na palagi ay nang nakikita niya kasi tuwang-tuwa siya kapag may bago nga siyang nakikita, para bang kala mo ngayon lang lumabas. At nito nga kagabi nga mga mare, hirap na hirap nga kami paano nagmumurit nga gabing-gabi na, kaya dinala nga namin dito sa kabilang bahay. Alang napansin ko sa kanya kapag nga hindi niya mga mare kilala yung lugar, tahimik lang siya, hindi nga kasing kulit nung nakapag nandito sa amin sa kwarto. Siya yung tipo mga mareng iikot-ikot o kaya naman parang na nagtatansya-tansya pa nga siya kung saan nga tong lugar na to. At hindi pa nga kami umuwi kasi nga itong sira nag-exercise nga dito, kaya nung tinawag niya nga si Gael, tingnan nyo magiging reaction niya mga mare, halos bitawan nga si Agatha. Tingnan nyo mga mare, nung tinawag yung pangalan niyang Gael, tingnan nyo gusto nang humakbang mag-isa na akala mo hindi mahuhulog. Saka pa kasi pag tinawag ang Gael mga mare, talagang nakakalingon yan, ngingiti pa yan. Kaya ayan, iniwan na rin pala kami ni Kulot dahil nga sabi ko mamaya pa nga kami uwi at
at hanggang sa makatulog na nga itong batang ito. At tentin yung mga mare, naka-steady lang talaga siya dyan kasi siguro mauga nga rin. Nung pauwi na nga kami, nakatulog na nga rin mga mare, kaya binalot ko na nga nung pambalot ko nga nung maliit siya, diba? Ang laki-laki niya na. Parang kailan lang talaga mga mare, nung isinilang ko tong bata na to, takot na takot ako ngayon. Mas mabigat pa yata sa katawan ko. Sobrang blessed namin, napaka-healthy niyang bata mga mare. Maraming salamat sa lahat ng blessing. Syempre sa inyo mga mare, paano ba yun? Bukas na ulit.